Dito, ikaw talaga yung magdedesisyon. Tindahan mo yan. Puhunan mo yan eh. Pera mo yan. Alam mo kung saan ang galing yung puhunan mo, kung pinaghirapan mo, manghihinayang ka talaga. Hindi masamang tumulong, hindi masamang magpautang, pero hindi rin tama na ikaw yung malugi, 'di ba? Kasi kung malulugi ka, paano ka pa makakatulong sa susunod na nangangailangan? So, ang tanong, kailan ka dapat humindi sa pagpapautang? Napansin mo rin ba ito, mga kasari? Ito yung madalas na naririnig at nakikita ko sa mga kasari natin. Hinaing nila sa pagtitindahan bilang sari-sari store owner. Yung umuutang sa kanila tapos sa iba na bumibili. Hindi na bumibili sa kanila. Tapos pag hindi mo pinautang, biglang sa ibang tindahan na lagi bumibili. So ang mangyayari, mga kasari, ay iiwanan ka na parang wala kang naitulong sa kanila nung time na kailangan nila ng makakain, kailangan nila ng konsumo, kasi walang ibang pupuntahan kundi sari-sari store sa mga panahon na yan. Minsan, ikaw pa yung lalabas na masama kasi hindi mo sila pinautang, di ba? So, kung sari-sari store owner ka, sigurado makaka-relate ka dito. At kung isa ka sa mahilig mangutang at tatamaan ka sa sasabihin ko, baka hindi para sa'yo ang video na ito, kaya skip mo na yan. Pero bago yan, mag-unbox muna tayo ng order natin from Mondelez. I-share ko lang sa inyo yung deliver sa akin from Shopee. Merong mga legit na sellers sa Shopee na lagi kong ino-orderan kasi yun yung maraming followers na talaga naman sila ang legit, katulad ng Nestle, Mondelez, NutriAsia, Watsons. 1 million followers na mahigit. So, yun yung orderan nyo. Yung 100,000 na ang followers, 500,000 na yung followers, yun yung orderan nyo. Ito yung in-order ko sa Mondelez dahil malakas sa akin yung cheese. Umorder ako ng 6 na peraso. So, ang liit ng puhunan ko dito. Sobrang baba ng puhunan ko dito dahil dito ko siya binili. Dahil may voucher akong ginamit. So, kung dati 53 ba yung puhunan nito sa ibang tindahan, sa grocery at sa tindahang tapat, 50 plus. Pero dito ay wala pang 50 pesos yung nabili ko. Pero yung presyo ko dito, syempre doon sa regular price natin magbabase. Kasi ginamit ko naman yung voucher ko na minsan ay pinaghihirapan ko mag-claim doon para maka-discount. Benefit natin doon ay lumiit yung puhunan natin, nadagdagan yung kita natin. Ganon din dito sa Cadbury Shots. Umorder ako ng dalawa, 24 pieces na ganito, mga kasari. 10 piso yung benta ko nito, mas mura ko rin siya dito nabili sa online. Check kayo sa Shopee, Lazada, TikTok kung alin yung mga mura. Siyempre, check nyo rin sa resibo kung talaga nakamura kayo doon sa mga i-check out nyo. Kasi ako ganun, kino-compare ko muna bago ako mag-check out. Pinag-iisipan ko muna kung nakamura ba talaga ako sa ganito or malaki nga yung discount nila, pero pag susumahin mo, mas malaki pa rin yung puhunan kung bibili ka sa online. Ayun, ito, proceed tayo sa main topic natin. Pag-uusapan naman natin kung ano talaga yung dapat gawin sa ganitong sitwasyon, yung mga utang-utang na yan, kasi ito yung paulit-ulit na nangyayari sa mga tindahan. Sa umpisa, okay pa, magpapautang ka kasi kapitbahay mo, kakilala mo, or gusto mo magkaroon ng loyal na suki. So, sa isip mo, kung sa'yo uutang, sa'yo din bibili. 'Di ba? Ganun yung mindset natin. Kasi ako ganun, sa totoo lang, ganun ako. Kung ako yung customer, kung uutang ako sa'yo, sa tindahan mo, pag nagkapera ako, doon pa rin ako bibili sa sari-sari store mo bilang pasasalamat. Kahit na mas malapit yun sa akin, yung tindahan na yun, mas mura yung paninda nila. Pero dahil ikaw yung nagpautang sa akin, pakonsuelo na sa'yo ako bibili. Kasi ang totoo, hindi naman obligasyon talaga ng mga sari-sari store or tindahan na magpautang sa mga customer nila. Ginagawa lang yan dahil sa pakikisama, sa awa, at sa iwas sa gulo. Hindi ko sa nilalahat, mga kasarya. Hindi ko nilalahat, pero aminin natin, karamihan ganito yung nangyayari. Sa umpisa, magaling magbayad. On time paminsan ang pagbabayad nila ng utang. Pero habang tumatagal, naku, alam na alam ko yan kasi nagpapa 5-6 din ako, mga kasari. Palaki ng palaki yung utang nila, pabagal ng pabagal, padelay ng padelay, hanggang sa dulo, nasanay na sila sa ganun, hanggang minsan hindi na nagbabayad. So, ako talaga, naku, gamay na gamay ko na yung mga mangutang. Alam ko na sa itsura pa lang, alam ko na kung magbabayad ito or hindi. Kaya ako'y ingat na ingat. Tapos ito yung mas masakit, mga kasari. Yung sa iba sila bibili pag may pera na sila. Hindi ka na, parang yung invisible na yung tindahan mo. Minsan pupunta pa sila sa bayan para doon mag-grocery. Pero yung utang sa'yo, utang pa rin, nakalimutan na. Ibig sabihin, mga kasari, ikaw yung takbuhan nila kapag wala silang pera. Pero hindi ikaw yung priority nila kapag meron na silang pera. So, dito pumapasok yung talagang problema natin dyan bilang may sari-sari store. So, akala natin, okay lang yung kita natin kasi
ang isip natin yung utang parang benta din yan, di ba? So iniisip natin babayaran din naman tayo. Akala natin katumbas ng benta yung mga utang nila, pero yung totoo lang, habang tumatagal, nalulubog ka na pala sa pautang sa mga customer mo. So isipin mo ha, yung puhunan mo nakaipit or na-stack doon sa pautang mo sa kanila. Yung 1 buwan, 2 buwan na hindi ka binabayaran, minsan kalahating taon pa bago mabayaran yung utang sa'yo. Kung pinapaikot mo lang sana yung pera mo na yan, di ba sa tindahan natin, literal na ang motto natin, ikot-ikot lang yung puhunan para mabilis yung kitaan natin kung umiikot talaga. Pero kung nasa utang, masasabi mo bang umiikot yung puhunan mo? Di ba hindi? Dito tandaan mo, ikot-ikot lang. Kung hindi mo mapapaikot yan, hindi ka kumikita. Yung paninda mo nauubos pero walang cash or bumabalik na kita sa'yo. Importante yung kumikita tayo mga kasari kesa maubos yung paninda natin, kala natin nabibenta yung pala na sa utang lang. Tapos may bayarin ka pa sa upa, kuryente, pambili ng panibagong stocks. Ito yung tanong ko sa'yo mga kasari. Pwede mo bang iutang yung puhunan mo doon sa mga pamilihan? Diba cash basis lagi sila. Pwede mo bang iutang yung pambayad mo sa supplier? Papayag ba sila? Diba hindi? Ang ending, ikaw yung walang stocks. Para sa akin, ito yung ginagawa ko ha. Ito yung share ko sa inyo. Dumating na talaga ako sa point na tumigil na talaga ako sa pagpapautang. Kasi kahit magpautang ka or hindi ka magpautang, may masasabi pa rin yung tao sa'yo. At kadalasan dyan nagsisimula yung tampuhan between ng tindera at saka ng mga customer mo. Lalo kang mawawala ng benta kasi lahat makakagalit mo na. Basta usapang pera, tandaan mo, laging may issue dyan, kaya iwasan mo yan. Kaya kung kaya mong umiwas ka sa pagpapautang. Sa totoo lang, sana dumating yung panahon na, or sana hindi natin i-normalize na okay lang umutang sa mga sari-sari store kasi nakagis na natin yun simula bata pa. Kasi ang daming tindahan ang nagsasara, hindi dahil wala silang benta. Nagsara sila dahil sa hindi nababayarang utang sa kanila. So, ganun yung lagi nangyayari. At sana mabago rin yung mindset ng mga tao na masama yung tindahan na yan, masama yung tindera na yan kasi hindi nagpapautang. Mabait yung tindahan na yan kasi nagpapautang. Kasi doon ang gagaling yung standard ng isang tindera na magpapautang ako kasi ganun yung tingin ng tao. Mabait ka pag nagpapautang ka at masama yung ugali mo pag hindi ka nagpapautang. Kaya yung iba napipilitang magpautang para lang walang masabi sa kanila at ayaw nilang mabash. At ayaw nilang iwasan sila ng mamimili. Pero kung lahat tayo dito, yung community ng sari-sari store ay hindi nagpapautang, walang pagpipilian yung mga mamimili, 'di ba? Bubili sila doon, magta-try silang mangutang, hindi nagpapautang. Dito magta-try silang mangutang, hindi rin nagpapautang. So, wala silang choice kundi mag-cash sa lahat. Sa totoo lang, kasalanan din natin mga sari-sari store owner kaya namihasa yung mga customer natin, di ba? So, sana hindi ganun yun, yung ating mindset na ganun. Kasi dito, negosyo ito, hindi ito charity. Pero kung hindi mo talaga maiiwasan at kaya naman ng puhunan mo, pwede ka pa rin magpautang. Yun ang masasabi ko sa iyo kung medyo may kaya-kaya ka, may extra puhunan ka dyan. Pero dapat may sistema ka pa rin. Mag-set ka ng malinaw na limit sa mga customer mo na pinapautang. Kung hanggang saan lang, magkano lang ang pwede mong ipautang. Hindi pwedeng unlimited yung pagpapautang na halos maubos na yung paninda mo. Piliin mo kung sino lang ang papautangin mo. Matuto ka makiramdam sa ugali ng tao. Yung may record na marunong magbayad, baguhan ka pa lang sa lugar, mas okay na cash basis muna. Kilalanin mo muna yung mga customer mo. Maglagay ka ng signage dyan, karatula kung kailangan para makaiwas ka sa mga ngutang. Kung nahihiya ka magsabi, mag-signage ka na lang na simpleng bawal utang. Ayan, alam na siguro nila yan sa marunong magbasa. Hindi para sa makipag-away ka, kundi para protektahan yung hanap buhay mo. At tanggapin mo na may mga mawawalang customer talaga sa'yo pag ganyan yung nangyari. Pero tandaan mo, hindi lahat ng customer ay magandang customer. Mas okay na konti pero siguradong may bayad yung lahat ng kukunin sa sari-sari store. Kasi marami ka ng customer, marami ka rin pautang, wala din, napagod ka lang. Okay, sa maraming suki pero puro utang sa dulo, ikaw lang yung patalo dyan. Dito, ikaw talaga yung magdidesisyon. Tindahan mo yan. Puhunan mo yan Pera mo yan. Alam mo kung saan ang galing yung puhunan mo, kung pinaghirapan mo, manghihinayang ka talaga. Hindi masamang tumulong, hindi masamang magpautang, pero hindi rin tama na ikaw yung malugi, di ba? Kasi kung malulugi ka, paano ka pa makakatulong sa susunod na nangangailangan. Kaya minsan, ang pinaka-practical na diskarte ay matutong humindi. So, ikaw yung makakapag-desisyon yan sa sari-sari store mo kung gusto mong protektahan yung hanap buhay mo. So, yan mga kasari, ikaw, anong experience mo sa pautang sa tindahan? Nagpapautang ka pa rin ba or cash basis ka na katulad ko? Pero minsan may nangungutang pa rin sa akin. Comment down below mga kasari ha, pag-usapan natin sa comment section. Hanggang dito na lang. Bye-bye po. Happy selling. God bless. Bye-bye po.